Hi mga finding! So welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ikaw ba ay nangangailangan ng number mula sa e-registration mo sa POEA? So ikaw na nag-abroad either land-based or sea-based ay kailangan mong kumuha ng e-registration form mula sa POEA. So meron silang website. So yung vlog natin for today ay yan ang pag-uusapan natin kung paano ka makakakuha ng e-registration form online, which is makakakuha ka ng number na yon kapag kayo ay meron kayong account sa PUAA. So yung ating adventure for today is sabihin natin na meron ka ng account. Meron ka ng account sa PUAA sa e-registration mo at nakalimutan mo at hindi mo siya ma-access, especially yung password mo. So may tanong ka, bakit hindi ko ma-access? Tama naman yung email address ko, pero bakit hindi ako nakaka-access dun sa account ko sa PUAA para makakuha ko ng e-registration form? So nakalimutan mo yung password, okay? So yung ating adventure for today ay paano natin i-recover. So yung bottom line ng vlog na to is yung paano ma-recover yung account mo sa e-registration form. Okay? So yung ating adventure for today ay ito yung ating pag-uusapan kung paano ma-recover yung e-registration form mo or yung e-registration mo sa PUAA. So sisimulan natin mga ka-finding yung ating adventure for today. So sa Google search, i-search lang natin yung e-registration. And then pagka-click natin ng e-registration, ay ito na yung lalabas mga finding. So i-click lang po ninyo yung let's go. So yan, i-click lang po natin yung let's go. So medyo mabagal lang. And then after dyan mga finding is makikita nyo na dyan yung login. Okay? So yung gagamitin nyo dyan is yung email address na ginamit nyo before. Ginamit yung before na email address na niregister ninyo sa e-registration sa POEA. So, after nyo dyan, pagka-key-in nyo or pagka-input nyo ng inyong email address na ginamit, ay i-click lang po ninyo yung login. Okay, so pagka-after ng login mga finding, ay ilalagay lang ninyo yung password. So, ilalagay nyo yung password. So, yan. And then, so, after natin ilagay yung password, so, yun nga, yung objective natin for today is, kailangan natin ma-recover yung account natin sa PUAA. So, that's why, hindi natin siya ma-recover kasi, maybe nakalimutan natin yung ating password. So, yan. So, nakalimutan nga natin yung ating password, at yan na nakalagay. So, after natin i-login, gamit yung ating email address and yung password is ito nga yung nakalagay. Yan. So, may nakalagay dyan mga finding. So, basahin nyo lang siya. At ang nakalagay dito is yung username and password mo is mali. Okay. So, ngayon ay gagawin natin dito is i-click natin yung account recovery. So, pagka-click natin ng account recovery ay ito yung mangyayari sa screen natin. So, i-click lang natin dyan or ipapasok natin is yung ating email address na ginamit natin para to verify lang. So, i-verify niya yung account natin. Okay, so ilalagay natin dyan yung ating email address na ginamit dun sa pag-register natin sa e-registration sa POEA. So after natin dyan ay magsisend nga ng email si DMW. So as we can see, nagsend nga sila sa email. Okay, and then i-double click lang natin yung number na yan. At i-copy natin siya kasi yan yung temporary na password na binigay nila sa atin para malagin natin yung ating POEA registration form. So, i-click lang natin yung click here or yung blue na yan. And then, after natin i-click mga finding ay meron na tayong temporary password na binigay mula sa DMW. Dun sa ating email, pinadala nila. So, yun yung gagamitin natin na temporary password para makapasok tayo sa account natin sa POEA at para ma-view natin yung ating e-registration form. So, as we can see, ay bumalik tayo. So, yan. So, bumalik tayo dun sa unang page natin kanina. So, ngayon, uulitin ulit natin. So, maglalagin ulit tayo at ilalagay natin is yung ating email address. So, pagkalagay natin ng ating email address, ay kiklik lang natin yung next. So, yan. So, may account recovery dyan mga findings. So, ilagay nyo yung first name nyo, yung middle initial, tsaka yung last name. And then, ikiklik lang ninyo yung next. At, yan. So, ngayon ay ilalagay lang po ninyo dyan is yung password, which is yung temporary password na binigay sa inyo ng DMW sa email. Diba, may in-email sa inyo. So, yun yung ilalagay yung temporary password.
And now is next na nga, ito na nga yung next na gagawin natin. So ngayon ay maglalagay tayo dito ng talagang password natin. So make sure na matandaan na ninyo yung password na ilalagay nyo dito. So dun sa first box at sa second box, sa password and confirm password, dapat same lang po mga ka-finding yung ilalagay ninyo dyan. So once confident na kayo at alam nyo yan na yung gusto nyong password, i-click lang po ninyo is yung change password. Yung yellow na yan, so i-click lang po ninyo yung change password. Okay, so after dyan mga finding, once na maklik na ninyo yung change password na yan, ay ma-view na po ninyo yung inyong portal or yung inyong profile sa PUEA registration at makikita nyo na dyan yung number nyo. So yan. So as we can see, so na-mention ko nga, so pwede nyo mabuksan dyan yung dashboard nyo, makikita nyo dyan yung pangalan nyo, yung number mo sa PUEA. Importante yan kasi hinihingi yan ng mga agency. So yun yung mga findings, sana ay malinaw at nasundan ninyo yung aking step by step para ma-recover ninyo yung inyong account sa PUEA at maayos ninyo yung inyong e-registration form. So as I mentioned a while ago dun sa first video natin at sinabi ko nga na either sea-based or land-based mag-a-abroad tayo is kailangan talaga natin mag-register sa e-registration form sa PUEA kasi hinahanap yan sa atin ng mga manning agency. So I hope ay na-recover ninyo yung inyong account at nakapag-login kayo at nakapag-access kayo at nakita ninyo yung inyong profile doon sa PUEA registration form sa tulong ng tutorial video natin na to. So I hope ay nasundan ninyo at good luck sa mga kukuha ng kanilang e-registration form sa PUEA at sana ay makapag-abroad lahat tayo at masaayos natin yung ating mga buhay-buhay. So yun lang mga finding at sana ay lagi nyo akong samahan sa aking adventure dito sa mundo ng aking vlog at huwag nyo kakalimutang i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi kayong updated sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!